Maine Mendoza naiyak sa pagkawala ni Jose Manalo. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago ang lahat mga kaparokya, kamusta kayo? Ako si Mervin at nandito akong muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas patungkol sa dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga. Subalit, para maumpisa natin ang ating kwentuhan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga parokya, unahin natin ang online views ng pre-prime time or late afternoon show na Family Feud at Will to Win. Anyway mga kaparokya, kahapong episode ito, Lunes, August 26. So unahin natin ang Facebook Live as of 5:52 p.m. Ang Family Feud ay may 5,100 live viewers at ang Will to Win naman ay may 3,100 live viewers. Pagdating naman sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud ay may 12,000 views at ang Will to Win naman ay may 6,700 live viewers. Bali ang total ng Family Feud ay 17,100 live viewers at ang Will to Win naman ay 9,800 live viewers. So talagang ramdam na ang kompetisyon ng dalawang late afternoon show dahil kamakailan nga ay napag-usapan natin ang isang caller ng Will to Win kung saan pinapanood nito ang Family Feud ng GMA Network. Subalit, mga kaparokya, base sa sinabi ni Willie Revillame ay sumulat ito sa Will to Win. So naging unfair nga ba si Willie Revillame sa hindi pagbibigay ng chance sa kanyang caller? Please comment down below. Samantala anak ni Jose na si Benj Manalo, inakalang ang tunay na ama ay ang aktor na si Jay Manalo. So alam naman natin mga parokya, si Jay Manalo ay sikat na aktor dito sa Pilipinas. Yun nga mga parokya, sa latest interview nito sa Fast Talk with Boy Abunda kasama ang asawang si Lovely Abella ay ikinuwento nito na akala daw di umano nito ay ang tunay na ama nito ay ang aktor na si Jay Manalo. Ayon dito, sa pagkakalam daw nito, ang ama ay nagsisimula sa letter J. At ito nga ay si Jay Manalo dahil letter J ang pangalan nito. Mga parokya, minsan niloko daw nila ang aktor nung pinakilala siya ng mga kasamang artista kay Jay Manalo at tila parang nagtataka ang aktor na si Jay Manalo kung anak nito ang anak ni Jose na si Benj Manalo. Ikwinento din ng mag-asawa na malaki ang kinita nila sa pag-live selling nung kasagsagan ng pandemic kung saan umaabot daw ito ng 4 hanggang 5 milyon buwan-buwan. So talagang masasabi natin mga parokya na big time couple ang mag-asawang Benj Manalo at Lovely Abella. Anyway, hindi naman nalalayo ang itsura ni Jay Manalo kay Benj kung kaya kahit ang aktor ay nagtataka na tila naguguluminahan nang ipinakilala ang anak ni Jose na si Benj kay Jay Manalo. At buti na lang mga parokya ay sinugundahan ng mga kasamang artista ni Benj na nagbibiro lang sila. Mga parokya, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. At bago natin makalimutan mga kaparokya, sinashoutout ko lahat ng solid viewers, followers at supporters ng It's Showtime and of course, ng Eat Bulaga. And biggest shoutout sa mga solid viewers ko, lalo na si Miss Heidi Gutierrez, kay Ninja Jack, Monster at marami pang iba. Maraming salamat at na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Samantala tila hindi maganda ang naging resulta ng switching
para sa Itbulaga Olympics nitong nagdaang Sabado. Mga parokya, nitong nagdaang Sabado ay nag-celebrate ng kanyang ika-76 na kaarawan ang isa sa original ng Itbulaga or original host ng Itbulaga na si Tito Soto. Si Tito Soto ay dating Senate President at kasalukuyang chairman ng TVJ Production. So yun nga mga parokya sa pagkawala ni Jose Manalo sa Red Team at napunta ito sa Yellow Team. Yun nga mga kaparokya, tila nalungkot ang Red Team sa pagkawala ni Jose sa kanilang grupo, lalo na si Maine Mendoza na tila naglulumod pa na wag mawala ang isa sa Jowa Pau. Siyempre alam naman natin na si Jose ang strength ng team dahil magaling mang-distract ng focus ng kalaban at kung may nalungkot, tila masaya naman ang nararamdaman ni Miles Ocampo sa paglipat ni Jose Manalo sa kanilang team dahil syempre alam na ito ang kakayahan ng isang Jose Manalo kung kaya ganun na lang ang sayang nararamdaman nito sa paglipat sa kanilang grupo. Maraming nagsasabing madaya daw at bully si Jose kung kaya madalas nananalo ang grupo nito sa kalaban. Well mga parokya, para sa akin, parte yan ng tactics. Kumbaga, sinasaywar nito ang isip ng kalaban para ma-distract. Yun nga mga parokya, sa Sabado, sa Yellow Team na mapupunta si Jose at sa Red Team naman si Wally Bayola. Parang napapansin natin mga parokya na hindi masaya ang Red Team sa paglipat ni Wally Bayola sa kanilang grupo. Well, we will see sa Sabado kung ano ang mangyayari or yung magiging resulta ng paglipat ng dalawang leader. So mag-ingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.